Nasa na nga ba si Renz Air Abando? March 31, 2024 nang huli nating makita maglaro sa Pro League si Renz Abando. After nyan, ilang buwan din nating inabangan kung saan nga ba ang next destination ni Renz. Ayon kasi noon sa kampo niya, may mga offers si Renz mula sa Korea, Japan at maging sa Dominican Republic at ABA League na pinaglalaro ni Third Ravenna ngayon. Kaya taas ng expectation ng karamihan sa mga fans miski ako. Inaasahan kong susubok to sa mas mataas na level na liga. Pero yun nga, lumipas na ang ilang buwan hanggang matapos na ang 2024, wala pa rin balita kay Abando. Muli na lang natin siya nakita sa Dubai nang kunin ulit ito ng SGA. Buti na lang ibang klaseng manlalaro talaga itong si Renz. Dahil kahit almost 1 year na wala sa competitive basketball, isa pa rin siya sa malakiang naiambag sa SGA. Though hindi nga lang nag-improve, pero at least kondisyon pa rin na maituturing. Saklap lang na hindi rin siya natipuhan ni Coach Tim Cone para maging parte ng programa ng Gilas. Meron sana siyang papawis kahit papano, di ba? At heto na nga matapos ang SGA stint ni Abando. May nilabas na matinding pasabog ang batikang sport journalist si Sir Snow Badua. Ayon dito, posibleng maglaro si Renz sa MPBL para sa Abra Weavers o Cebu Classic. Dagdag pa nito mismong si Renz pa ang nagre-recruit ng mga player na makakasama niya sa team. Though wala namang naging negatibong reaction ng mga fans, may mga ilan-ilan lang na nangihinayang na bakit sa MPBL kaysa overseas, pero still mas okay na to kaysa matenga ka ng tuloy-tuloy at mga lawang, di ba? Pero sa hindi ito ko'y nakadahilanan, sinagot ito mismo ni Renz Abando through social media na isa raw itong fake news at mukhang hindi rin niya nagustuhan ang inilabas na balita ng sport journalist. At dito na nga nag-umpisa ang banggaan ng isang Renz Abando at Snow Badua. Nagkaroon sila ng mga sagutan patungkol dito at di kalaunan nauwi pa sa hamunan ng suntukan. Buti na lang nga hindi na mas lumala pa ang tensyon. Pero makalipas ang ilang linggo, napabalita na interesado talaga kunin ng MPBL team si Abando. Una nang nagsalita dyan ng Cebu Classic. Kaya lang ayon sa kanila tinanggihan ni Abando ang offer at mukhang hindi talaga ito interesado maglaro ngayon sa MPBL. Ayon pa sa balita na handang ofera ng 7-figure contract per month si Abando ng Pangasinan. Pero dahil na mismong itinanggihan ni Renz na maglalaro siya sa MPBL, napaisip na rin ang ilang pang mga interesadong MPBL team sa kanya. At dito na rin naungkat ang ilang pang mga katanungan nating mga fans. Bakit nga ba wala pa rin pinaglalarong liga overseas si Abando since 100% healthy na siya? Lalo pang lumala nang lumabas ang tweet ng isang reliable Korean vlogger para sa KBL na hindi raw makakapaglaro si Renz sa KBL until 2027. Hindi malinaw kung anong klaseng rule to sa KBL, pero mukhang kokonekta naman ang inilabas na balita dyan ni Sir Snow Badua. Walang drop name pero alam naman natin na tungkol to dito, di ba? Ayon sa post, napabalitang isang player ang naban sa KBL ng 5 taon. Sa kadahilan ng allegedly humingi raw ito ng doubling bad matapos mag-champion ng kanilang team sa liga. Yun lang hindi tumugma sa 2 taong sinabi ng Koreano sa 5 taon na pagkakaban. Kaya lang ito lang kasi yung dahilan na maglilinaw kung bakit hindi pwedeng bumalik ngayon sa KBL si Abando. Tapos ayon din daw sa Red Booster community na mas worth it na Asian import si Javi Gomez de Liano kaysa kay Renz Abando. Dito medyo napaisip tayo sa nabasa natin. Pero kung ikukumpara kasi natin ang playing style ni Renz kay Javi, mas mukhang fit talaga ang playing style ni Javi. Matangkad, off the ball kung maglaro, at mas ma-shooting. Pasok na pasok sa environment ng KBL. Siguro yan yung dahilan kung bakit nila nasabi na mas okay na import si Javi kay Abando. Kaya lang medyo weird yung ginagawa ng coach kay Javi Minsan binabangko, pero minsan sobrang babad naman. May game pa nga to last time na 40 minutes ang playing time. Grabe, timeout lang at halftime ang pahinga. Pero yung 3-point shooting kasi talaga ang pinaka-maaasahan dito kay Javi. Nagtala nga to kamakailan lang ng 6 3-pointer. Mga bagay na hindi nagawa ni Abando sa Korea. Kaya hindi rin natin masisisi na si Javi talaga yung mas nagiging matimbang para sa mga fans ng Anyang. Dahil doon sila sanay yung player na may shooting. At kung sakaling totoo lahat ng balitang to patungkol kay Renz Abando, mukhang magiging problema to para sa kanyang karir. Ilang taon bago makakabalik sa KBL habang tinuldukan na niya ang mga offers sa MPBL unless lunok pride para sa hanap buhay. Or depende rin kung meron pa talaga siyang ibang offer sa overseas. Kung ganyan lang, isa na lang ang mapupuntahan niya ang magpa-draft sa PBA. Kaya mga brody, anong masasabi nyo? I-comment nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.